Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Oh wow! What a beautiful view, mister! Malawak na napangiti si Nathan nang marinig ang boses ng anak niya na puno ng pagkamangha habang tinatahak nila ang malawak na lupain ng hasyenda. You look like what are you seeing? Malambing naman na tugon niya dito habang nakahawak siya sa renda ng kabayo. Mabagal lamang ang kanilang pagpapatakbo at gusto pang makasama ng matagal ni Nathan ang kanyang anak. Alam niya at sigurado siya na hinahanap na ni Isabela ang anak nila. Ngunit kahit ngayon lang, gusto niya itong makasama ng matagal dahil malabong mangyari na maulit pa ito. Of course, mister. It's like I want to live here forever and I will ride this beautiful horse every day and you will be my driver. Nasasabik pa na boses sa saad nito sa kanya. Humahagikik pa ito dahil sa huling sinabi nito. Of course, his son could live here. Kahit naman ay tinakwil siya noon ng kanyang abela, ay paniguradong sa anak na niya mapupunta ang Hacienda Montemayor. Lahat ng natatanong ng bata ay mapapasa kanya balang araw. At kung siya lamang ang masusunod, ay mas gugustuhin niya ng dito tumira ang kanyang mag-ina at magsama sila. Ngunit alam naman niya na malabo iyong mangyari. Hindi sila ganoong katulad ng natural na mag-asawa ni Isabela. Dahil sa bukod sa walang pagmamahal na namamagitan sa kanila, nag-umpisa rin sa mali ang lahat. At sa kanilang dalawa ay siya lamang ang nakadama ng pagmamahal kay Isabela. Of course, anong inaasahan ni Nathan na magkakaroon ito ng kakaibang nararamdaman sa kanya sa kabila ng mga kahiyupang nagawa niya? Isabela was not stupid to fall for him. Imposibleng mangyari iyon. Napabuga ng hangin si Nathan at tiningnan ang kanyang anak. Matapos niyang pahintiin ang kabayo, malapit sa burol na pinuntahan niya kanina. Kung pahihintulutan ng tadhana, mas gugustuhin ko rin na dito na kayo tumira. Halos pabulong na saan niya habang nakatanaw siya sa bundok. Ha? What does that mean po, mister? Nagtataka namang sambit ng anak niya sa kanya. Nilingon pa siya nito. Ngumiti naman siya dito, lalo na magtama ang kanilang mga mata. Nothing, kiddo. Don't mind it. May I know your name anyway? Kanina pa tayo magkasama. Nakangiti pa ring sambit niya dito. Umangat din naman ang sulok ng labi nito at kapagkuwan ay napakamot sa batok niya. Oops! I forgot it po. I'm sorry. My name is Ethan po, mister. And you are? Sambit nito at saka inabot ang kamay niya. Mas lumawak pa ang ngiti ni Nathan. Talagang hindi maitatanggi na sa kanya ang batang ito, lalo na at para lamang silang nananalamin habang nakatingin dito. Ganitong ganito ang itsura niya nung maliit pa siya. Ethan, what a nice name you have, kiddo. Tugon naman niya at saka niya inabot ang kamay nito. I'm Nathan, but you can call me daddy. Alam ni Nathan na makapal ang mukha niya sa parting iyon, lalo na at hindi naman siya nagpakaama sa bata. Simula nang ikasal sila ni Isabela. Pero nagbago na siya ngayon. Nagbago na siya. At kahit ngayon lang, dahil alam naman niya na ito na ang huling makakasama niya ang kanyang anak at paniguradong matatagalan na ang kasunod at gusto niyang marinig mula sa labi nito na tawagin siyang daddy ng kanyang anak. Daddy? Nagsalubong ang magkabilang kilay nito. Tumango naman siya. Yes, daddy. You can call me daddy. Pag-uulit pa niya dito. Malambing ang boses ni Nathan. Napanguso naman ito at umiling dahilan upang magsalubong ang magkabilang kilay niya. But I already have a daddy po and he will be jealous once he learn na may iba pa po akong tinatawag na daddy. So I'm sorry po, mister, but I can't do that po. Dahil sa narinig niyang tugon ni Ethan ay kusang nabura ang ngiti sa labi ni Nathan. Tila nakalunok din siya ng kung ano at hindi siya makapagsalita. Ganun ba? Napatikim siya.
Pilit niyang tinatago ang kirot ng kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Nasaktan siya sa kanyang narinig. Ang tinutukoy ba nitong daddy ay yung lalaking kasama ni Isabela nung nakaraan sa plaza? Malawak ang kutob niya na anak niya si Ethan. Pero bakit may kinikilala itong ama? Inako ba ng lalaking iyon ang responsibilidad na dapat ay sa kanya? May relasyon ba si Isabela at ang lalaking iyon? Iyon ba yung tinutukoy nito na kasintahan niya at magpapakasal na sila? Kaya gusto makipaghiwalay ni Isabela sa kanya? Kaya ay magpa-file ito ng annulment sa kanilang dalawa? Katulad ng nabanggit nito sa kanya sa plaza? Ang daming tanong na namuo sa isipan ni Nathan ng mga oras na iyon. Ngunit isa lang ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Nasasaktan siya. Parang pinipiga ang puso niya at hindi siya makahinga. Ngunit wala naman siyang karapatang magreklamo dahil kasalanan naman niya ang lahat kung bakit hindi siya kinikilala nito. Nakita niya ang pagtango ng bata. Yes po, mister. But you know what po? Umangat ang kanang kamay ni Ethan at dumapo iyon sa kanang pisngi niya at hinaplos si Nathan doon dahilan upang pakiramdam niya ay tila natunaw ang kanyang puso. It's just a simple gesture pero gustong mapaiyak ni Nathan. Ramdam na ramdam niya ang connection nila sa isa't isa. Ang tinatawag na luksong dugo. Nandoon pa ang kirot sa kaalamang may kinikilala ng ama ang anak niya. Ngunit nabawasan iyon dahil sa ginawa nito ngayon. You look like my daddy Fiero. Inisenteng saan nito. Napatikim si Nathan. Really? Nakangiti pa ring sambit niya dito. Hindi niya pinahalatang nasasaktan siya. At kahit hindi niya alam at tinutukoy ng bata ay nakisabay siya. I look like him? Dagdag pa niya. Tumango naman ito. Yes po, I can see him in you while looking at you. Kaya ba ay titig na titig sa kanyang anak? Dahil nakikita lang nito ang kinikilala niyang ama? Well, since I look like him, like what you have said, can you call me Dada, then? May pagsusumamo sa boses sa sambit niya. Kahit iyon na lang ay sana man lang pumayag ang anak niya. Ngumiti ito. Okay, sure Dada, I have a new Dada now. Napapalakpak pa na sambit nito sa kanya. Niyakap ni Nathan si Ethan. Kahit iyon lang, kontento na siya doon. Nagpatuloy sa pangangabayo si Nathan at Ethan at hindi niya namalayang dumidilim na pala ang kalangitan dahil sa nagbabadyang pagbuhos muli ng ulan. Kapwa sila napatingalang dalawa doon nang maramdaman nila ang paunti-unting pagpatak noon. Dada, I think it will rain po. Please, let's go home na po. I'm scared of the thunder. Sambit nito sa kanya. Yes, son. Minadali na ni Nathan ang pagpapatakbo kay Train. Ngunit dahil sa malayo na ang narating nilang dalawa ni Ethan, ay hindi pa sila tuloy nakakarating sa mansyon, ay tuluyan ng bumagsak ang ulan. Mabuti at malapit na sila sa burol. Doon sila tumuloy sa kubo. Nagmamadali pang binuhat ni Nathan si Ethan papasok doon. Stay here, kiddo, okay? Itatali ko lang si Train sa puno. Sambit niya at nagmamadali ng lumabas ng kubo. At matapos niyang itali ang kabayo, ay muli siyang pumasok sa loob. At doon labis ang pag-aalalang nararamdaman ni Nathan nang makitang nakatago na ang anak niya habang nakatakip ang magkabilang kamay sa mga tenga nito. San? Agad niya itong dinaluhan at tiyakap ng mahigpit. Dada, I'm scared. Sambit nito at saka siya niyakap ng mahigpit. Don't be scared, I'm here. I won't leave you, I promise you that. Aniya sa kalmadong tono. Umiling naman ito at binuon ang mukha sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. Ethan, my son, look at me, kiddo. Pagkuha niya ng atensyon nito habang hinahaplos niya ang likuran nito. The thunder won't hurt you. Dada's here. He won't let the thunder near you. So don't be scared, okay? Pagpapakalma niya dito sa kabila ng malakas sa pagbuhos ng ulan. At makalipas nga ang ilang minuto ay ramdam niya ang pagkalma ng katawan nito. Gumaan ang pagkakayakap nito sa kanya. Nakita niya ang pagtingala nito sa kanya. Promise, you won't let the thunder come near me, Dada? Inosente ang kulay ng chocolate itong mga mata na nakatingala sa kanya. Ngumiti naman siya at hinalikan nito sa noo.
I promise you, Ethan, Dada won't let the thunder come near you and hurt you. I will protect you always. I promise you that. Hindi man siya kinilala noon ni Ethan, pinag-isipan man niya na masama si Isabela noon, nangangako siya sa kanyang sarili na poprotektahan niya ang kanyang mag-ina sa kahit anumang bagay na makakapanakit dito. He will do everything to protect them for anything. Thank you, Dada. Humihikap na tugon naman sa kanya ni Ethan at maya-maya lang din ay ibinauna nito ang mukha nito sa dibdib ni Ethan. Dada, I'm sleepy. Please protect me po ha. Pahabol pang saan nito habang papikit na ang mga mata. I promise you that, Ethan. At sa pangalawang pagkakataon ay muli niya itong hinalikan sa noo at niyakap pa ng mahigpit. I love you, son. At habang nasa bisig kita, hindi ka masasaktan kahit iyan ang nagawa ko sa iyo noon. Pinagsawaan niya na lamang ng titig ito habang mahimbing na natutulog si Ethan at hindi niya namamalayang maging siya ay napapapikit na rin. Sumandal siya sa kahoy na poste at saka ipinikit ang kanyang mga mata. Babalik sila sa mansyon kapag tumila na ang ulan. Gabi na at talagang hindi na ako mapakali sa mga nangyayari. Halos magdadalawang oras na at hindi pa rin nakakabalik si Nathan kasama ng anak ko. Tumila na rin ang ulan, mag-iisang oras na, ngunit wala pa rin talaga. At katulad kanina ay iba-iba na ang naiisip ko. Papaano kung tinakas na nga ni Nathan si Ethan at mas pinili nitong magpakalayo-layo kasama ng anak ko. Diyos ko, hindi ko kakayanin iyon. Iha, lumapit sa akin si Doña Bella na katulad ko ay kanina pang nag-aalala. Nagpadala na ako ng ilang mga tauhan para halugugin ang buong hasyenda. Huwag kang mag-alala, maya-maya din makikita mo na sila. Pagpapakalma nito sa akin, ngunit imbes na makatulong ay mas lalo akong nangangamba. Tumila na ang ulan at kung totoo ngang nasa hasyenda pa rin si Nathan at hindi itinataka si Ethan, ay ano ang rason kung bakit hindi pa rin sila nakakabalik dito ng anak ko? Hindi kaya ay may nangyari sa kanila? Oh God, wag naman sana. Maraming salamat po. Tanging tugon ko na lamang kay Doña Bella at muling naglakad patungo sa pintuan. Nakatanaw lamang ako sa labas at inaabangan ang pagdating nila o ng mga tauhan ng hasyenda. Galit at takot ang nararamdaman ko ngayon at pilit ko na lamang kinakalma ang sarili ko. Tumulong na rin sa paghahanap si Fiero kina Nathan kaya wala ito sa tabi ko. Trust me, Iha, Isabela, hindi pa babayaan ni Nathan ang anak ninyo. Makakauwi sila ng ligtas dito. Narinig ko ang boses ni Doña Bella sa likuran ko. Nilingon ko naman ito. Hindi ko nagustuhan ang sinabi nito, lalo na at mukhang kaduda-duda ang bagay na iyon. Talaga po ba? Kung pagbabasihan po kasi yung mga nagawa sa akin ni Nathan noon, parang hindi po ako sang-ayon sa mga sinasabi ninyo na hindi niya pababayaan ang anak ko. Totoo naman, sino naman na magtitiwala sa katulad ni Nathan kung walang kasing sama ang pag-uugali nito? Ang dami kong naranasan sa kamay niya, 5 taon na ang nakalilipas. Kaya parang napaka-imposible naman ata ang sinasabi ni Doña Bella. Napatikim ito. Lahat naman ay may karapatang magbago, Isabela. Bulong nito, ngunit hindi ko iyon inintindi. Nakatuon na lamang ang paningin ko sa labas. Mabuti nga at hindi na rin naimik si Doña Bella. At makalipas nga ng halos 20 minuto, ay napatayo ako ng maayos nang makita kong paparating na ang mga tauhan kasama si Nathan. Ngunit ang kaibahan lamang ay hindi nito kasama si Ethan. Bigla ay naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Napatakbo ako patungo sa direksyon nila. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Ethan? Saad ko nang makalapit ako dito. Nagawa ko pang idapo ang palad ko sa pisngi ni Nathan sa galit ko. Bumaling naman pakaliwa ang ulo nito dahil sa lakas ng pagkakasampal ko. Nasaan si Ethan? Sumagot ka! Sambit ko pa at hindi ko inintindi ang mga tauhang nakakita sa ginawa ko. Naiiyak na ako dahil sa kaba kanina pa at mas nadagdagan iyon nang makitang hindi nila kasama ang anak ko. Dahan-dahan namang ipinihit ni Nathan ang ulo niya paharap sa akin.
At bago pa man niya matapos ang sinasabi niya, ay narinig ko na ang baritonong boses ni Fiyero sa likuran nito. "Ethan is with me, Isabela. Don't worry." Dinig kong sambit nito. Nilagpasan ko si Nathan nang makita kong papalapit na si Fiyero habang buhat-buhat ang anak ko. "Mommy, I met a new friend. He's Dada. We will go home now, baby boy." Saad ko at niyakap ito na mahigpit. Hindi ko na rin inintindi pa ang sinabi nito at pinaghalikan ko na lamang ito sa kanyang noo at pisngi. Namiss ko ang anak ko. Ilang oras lang na hindi kami nagkasama. Ngunit talagang nangulila kaagad ako sa kanya. "Fiyero, uuwi na tayo." Bumaling ako dito at saka ako dumiretso sa kotse na nakagarahe lang din sa harapan ng mansyon. Hindi ko na inintindi pa si Doña Bella at tinunguan ko na lamang ito. "Isabela," dinig kong tawag ni Nathan. Ngunit ang lingunin ko ito ay hindi ko ginawa. Sino siya para lingunin ko, lalo na at wala naman siyang kwentang tao. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang susi ng sasakyan at kaagad ko iyong binuksan. Pagkatunog noon ay pumasok na kami sa loob ng backseat ni Ethan. Napalingon pa ako sa labas at nakita kong kinakausap si Fiyero ni Doña Bella habang nakatingin naman dito sa sasakyan si Nathan. Tila malalim ang iniisip nito. Nailing ako bago ko ibinaling ang paningin ko sa anak ko. "Are you okay, Ethan? Anak? Are you hurt? Does the man hurt you?" Sunod-sunod na sambit ko habang tinitingnan ang katawan ng anak ko at baka may sugat ito. "No, Mommy." Umiling ito. "Dada's kind po. He protect me from thunder." Natigilan ako sa narinig ko. "Dada?" Sa lubong nga magkabilang kilay na tanong ko dahil sa pagtataka. Saan niya natutunan ang salitang iyon? Tumango naman ito. "Yes, Mommy. That guy po." Sumilip si Ethan sa nakasarang bintana at itinuro si Nathan na ngayon ay nakatingin pa rin sa amin. "He's my dada po. He said that I should call him daddy. Pero hindi po ako pumayag kasi I already have a daddy. That's why I end up calling him dada." Napakuyom ako ng kamao ko dahil sa galit, dahil sa narinig ko. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha ni Nathan na iyan. Saan siya humugot ng lakas ng loob na magpatawag ng ganoon kung alam naman niyang mula sa umpisa ay hindi na siya nagpakaama sa anak ko. Ano naman ba ang gusto niyang palabasin? Napabuga ako ng hangin. "Don't call him Dada, Ethan." "But why, Mommy?" Tila nalulungkot na saad ni Ethan sa akin. "Just don't call him that. He's a stranger. You don't know him." Madiin na saad ko. Napanguso naman si Ethan at saka nag-iwas ng tingin sa akin, dahilan upang magngit-ngit ako lalo sa galit sa lalaking iyon. "I will talk to Nathan Montemayor." "Sir Nathan? Sir Nathan? Nandyan po ba kayo sa loob ng kubo?" Pagtawag ng kung sino sa pangalan ni Nathan ang dahilan upang magising siya mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay agad niyang hinanap si Ethan at halos mapabuntong hininga siya nang makitang nasa kandungan niya pa rin ito. Akala niya kasi ay panaginip lamang ang lahat. "Sir Nathan?" Napalingon si Nathan sa pintuan ng kubo nang bigla iyong bumukas at inuluwa ang isa sa tauhan ng hasyenda. "Sir Nathan, magandang gabi po. Nandito lang po pala kayo. Kanina pa po nag-aalala sa mansyon si Ma'am Isabela at hindi pa nakakauwi ang anak niya." Wika ng tauhan sa kanya. Napatango siya. Nakatulog ako habang nagpapatila ng ulan. Aniya at saka tumayo mula sa pagkakaupo. Dahan-dahan niya pang niyakap na mahigpit si Ethan at akma sanang lalabas ng kubo nang bigla ay sumulpot ang lalaking kasama ni Isabela noon sa plaza. "Ethan, my son." Dinig pa ni Nathan na saad nito at saka lumapit sa kanya at kinuha ang bata. At bago pa man siya makapalag ay buhat-buhat na nito si Ethan dahilan upang magising na rin ito. "Daddy? Daddy Fiyero?" Natutuwang wika ni Ethan at niyakap ito. "We're going home now, baby boy. Your mommy already looking at you." Ani na lalaking nagngangalang Fiyero at saka lumabas ng kubo.
Napaiwas naman ng tingin si Nathan at napabuntong hininga bago sumunod sa labas. Nasaktan siya sa tagpong nakita niya. Gusto niyang ipagdamot ang anak niya, ngunit alam niya na wala siyang karapatan. Tara na po, Sir Nathan. Wika ng tauhan na ngayon ay nakaangkas na sa kabayo. Sa likuran nito ay nakasakay ang lalaking pinagigitnaan si Ethan. Hindi rin naman siya nagsalita at umangkas na kay Trin pagkaalis niya ng tali noon. Agad niya ring iminestra ang renda at pinatakbo ng mabilis ang kabayo. Ayaw niyang makita ang eksenang iyon kung saan kasama ng anak niya ang itinuturi nitong ama. Mas lalo lamang pinagmumukha sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang tao. At alam ni Nathan na nararapat lamang sa kanya ang sampal na ibinungad ni Isabela sa kanya pagkarating niya sa mansyon. Tinanggap niya mga sinabi nito at pagpapahiyang natamo niya sa harapan ng mga tauhan. Ngunit nanatili siyang nakatanaw doon sa sasakyang pinasukan ng kanyang mag-ina. Iniisip niya na sana dumating din ang araw na magkakasama silang pamilya sa iisang sasakyan. Mababaw ngunit gusto niya yung mangyari. Can we talk again tomorrow, Fiero? Naagaw naman ng atensyon niya ang kanyang abuela nang marinig niyang nakikipag-usap ito sa kinikilalang ama ng anak niyang si Ethan. Nilingon niya ang mga ito. My son wants to meet you. At mas lalo pang nagsalubong ang magkabilang kilay ni Nathan nang marinig pa ang karugtong ng sinabi ni Doña Bella. Bakit gustong makilala ng tatay niya si Fiero? Anong meron sa lalaking ito?